My topic is the importance of appreciating your pastor. Pero in-encourage muna tayo ng Panginoon. Amen. The importance of appreciating your pastor. Basahin natin, Jeremiah chapter 3, verse 15. Ano sabi doon? And I will give you pastors. I'm reading from the King James Version. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Jeremiah chapter 3, verse 15. I'm reading from the King James. And I will give you pastors according to mine heart, the Lord said, which shall feed you with knowledge and understanding. Okay? So, pastors, mga kapatid, do you think it's good to celebrate the Pastor's Day? Yes. O kasi may Mother's Day, may Father's Day, may Grandparents' Day, may Teacher's Day. Di ba? Dapat may Pastor's Day din. And the whole October is the Pastor's Appreciation Month. At dito sa ating church, ngayon natin celebrate yung Pastor's Appreciation Day. No? Okay, kasi po, give honor to those to whom honor is due. Kasi ang pagiging pastor po, ang sabi dito sa Jeremiah chapter 3 verse 15, pastors were given by God Himself. Pastors were given by God Himself. And they are men or women after God's own heart. God's own heart. And they were men and women sent by God to feed His people. Oh. Thankful po ba tayo kay God? Na merong mga pastor na ginagamit to feed us? Anong finifeed sa atin? What do pastors feed God's people? Knowledge and understanding. Amen? Natututo tayo. Nagkakaroon tayo ng kaalaman. Nakikilala natin kung sino ang Diyos. At nalalaman natin kung paano lalakad sa buhay na ito. Baga, ine-explain ng mga lingkod ng Diyos yung manual. Kasi God has given. Sino sa inyo nakabili ng appliances tapos may kasamang manual? Di ba? Minsan yung iba hindi nagbabasa ng manual eh. No? Tinatanong na lang, alam mo bang gamitin to? Di ba? May mga ganun, ayaw magbasa ng manual. Kasi, o demo. Kami gano'n eh. Ano ba to? 220 ba to? 110 ba to? No? Paano ba pipindutin? Mas madali eh. Di po ba? Kasi pag nagbasa ka na. So, the pastors or the servants of the Lord feed us with knowledge and understanding from the Word of God. Ang sabi sa Tagalog, pagkatapos, bibigyan ko kayo ng pinuno na gusto kong mamumuno sa inyo na may kaalaman at pangunawa. Salamat sa Panginoon. Merong mga pastor na iniregalo ang Diyos sa atin. Now, being a pastor is a tough job. Do you know that? Being a pastor is a very, very tough job. Hindi po biro. No? It is a duty wherein the pastor is accountable before God for the people God has entrusted him or entrusted her. Merong accountability po ang malingkod ng Diyos sa Diyos doon sa mga tao na pinagkatiwala sa kanila. Okay? Now, being a pastor requires, una, dying to oneself to take care of the Lord's flock. Ibig sabihin, self-sacrifice. Ako po, dahil medyo matagal-tagal na rin kami namamastor na mag-asawa, ito po talaga masasabi ko sa inyo, ang pagpapastor, self-sacrifice po yan. No, you have to die to yourself to take care of the Lord's flock. Sometimes, no, it's time for you to rest or sleep, and then you cannot reject a call. Amen po ba? Sometimes it's time for you to rest, but you have to go and minister because the Lord is telling you to do that. Amen po ba? Sometimes there's a lot of self-sacrifices kapag ikaw ay nagpapastor. Isa pa pong requirement sa pagpapastor, no, is being sensitive to the voice of the Lord. For every instruction that God wants you to do or God wants to do. No? Kailangan po ang mga namumuno o mga namamastor ay sensitibo sa tinig ng Panginoon. Sa mga instruction, yung mga gustong gawin ng Panginoon to accomplish His will on earth. So, kailangan po talaga ng pastor na nanalangin. Kasi paano mo maririnig ang tinig ng Diyos? Paano mo malalaman instruction ng Panginoon kung di ka dumudulog sa Diyos at nananalangin? Sabi ko nga sa inyo ng isang linggo,
No, si Moses mismo yung nakaupo doon sa bato sa ibabaw ng burol at nakataas ang kanyang kamay. At siya'y nananalangin. No, hawak na yung kanyang tungkod, the rod of God. At habang nakataas ang kamay niya, nananalo si Joshua at ang mga Israelita. At pag binaba niya yung kamay niya, natatalo naman si Joshua at ang mga Israelita, nananalo yung mga Amalekita. So, alam niyo po ba, no, nung isang beses, tinignan ko yung JSL's Lamb's Book of Life natin. Mga pangalan nyo, lagay dito pati yung mga kamag-anak nyo. Sabi ko, napakarami pala nilang kamag-anak. Hallelujah. At napakarami pala nilang gustong maligtas. At kapag in-intercede ng pastor, aabutin talaga. No? Hindi madali. Para maligtas. Pero bawat taong nakasulat doon ay mahalaga sa Panginoon. Bawat isa po, nararamdaman ng Panginoon yung pagmamahal doon sa mga taong nakaligtas doon. And I tell you, hallelujah, no, kailangan po prayerful ang mga pastor. Amen. Kasi bawat isang tao ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. At isa pa po, no, na requirement of being a pastor as I have observed. Kailangan isang pastor, meron pong Christ-like character. Christ-like character. Ibig sabihin, disciplined person. Amen. Kaya hindi po talaga madaling maging pastor. Amen. It's one of the most noble tasks. At kaya ko po sinasabi to mga kapatid, kasi nga Pastors Appreciation Day ngayon eh. Amen. Para maparangalan ang Panginoong Jesucristo una-una sa lahat. Diba? Who is our great shepherd. Sino po ba ang pastor ng mga pastor? Di ba si Lord? Di ba? Sabi niya, I am the good shepherd. Kaya nga sabi niya, ako ang magbibigay sa inyo ng mga pastor after my own heart. Ibig sabihin, ang mga tunay na lingkod ng Diyos na after His own heart, parehas ang heartbeat ni Jesus. May malasakit sa mga tao at puno ng pagmamahal. Merong pusong pastor. Luke chapter 15 verse 4. Luke chapter 15 verse 4. Sabi dito, suppose one of you has 100 sheep, but one of them gets lost. What will you do? You will leave the other 99 sheep there in the field and go out and look for the lost sheep. You will continue to search for it until you find it. Diba? Kung meron kayong 100 tupa, at nakita nyo, nawawala yung isa, iiwanan nyo doon sa field yung 99, at hahanapin yung nawawalang isa. Alam mo ba sa amin pong pamamastor ni Pastor Alisa, ang JSL po is going to celebrate 17 years this coming November 26. Kasi last Sunday of the month yung una na Sunday service namin. No? 17 years na po. Pero prior to that, okay, the church was already registered, no, several years before the first Sunday service. Talagang bungkala ng lupa, no, sakripisyo, luha, panalangin, no, sweat and tears, emotions, strength, no, money, lahat po 'yan, no. Andyan yang bit mo yung buong pamilya mo. No, wala pa noon si Daniel, si Elijah lang, saka si Elisha. Meron kaming sasakyan na nabili na second hand na Mitsubishi Lancer na 1981 model. Si Jeremiah. Ang tawag namin, pangalan niya Jeremiah. No? Kasi weeping prophet. No? Kasi po, hindi yung nag-overheat yung makina noon. Pero sa loob, mag-overheat yung mga tao. Kasi lagi pong sira yung aircon. Pawis na pawis ho kami. Punta kaming Caloocan. No? Kasi nag-church planting sa Santa Teresa, sa Caloocan. No? Tuwing linggo ho yan. Bit-bit ang dalawang anak. Basta kaming mag-asawa, bit-bit. No? May kasama kaming tarpaulin, may bit-bit kaming silya. Ganon nag-uumpisa ka kasi. Diba? Tapos, may instance, pag umulan ng malakas, naku po, si Elijah, kukunan ng, alam niyo yung pamunas na bilog, yung nabibili sa jeep, no? Daddy, asan na yung mga basahan natin? Kasi alam niyo bakit? Tumutulo sa loob ng kotse. Siya yung tagapigil ng tulo.
Sabi ko, tapos alam niyo yun, nagmo-moist yung yung windshield. Hallelujah. Tapos minsan, pagkatapos namin doon sa gawain doon sa Caloocan, pumarada kami dito sa Mandaluyong, kumain kami dito sa May Ay Lopez, no? Isang kainan diyan. Lakas ng ulan. Pumarada kami sa labas. Paglabas mo namin, alam niyo ang nangyari? Nakalubog na yung kotse sa baha. Glory to Jesus. Alam niyo yung kotse na yun talaga. Kaya pag nagkakotse kayo, huwag niyo papangalan Jeremiah. Kasi talagang lahat ng weeping prophet talaga. Kaya yung sumunod, ang pinangalan na namin, 1 Timothy. Para medyo bata-bata. Tapos 2 Timothy. Ngayon, 1 John. Wow, di ba? So, pero alam nyo, kapag kayo naglilingkod sa Panginoon, nagsimula ka na magdesisyon, Lord, yes, Lord! Kasi alam nyo, as I should say, minsan terminology ko lang napaka-fancy, napaka-ideal, parang na-idolize ng mga tao yung mga pastor. Wow, ang tindi! No, gumaganon, tumatalsik, di ba? Tapos, ang galing magsalita, ang daming nakikinig, di ba? Tapos, talagang feel ko yung presence. Alam mo, humahanga ang mga tao sa mga mangangaral. No? Ngayon, ikaw ngayon, dahil sa paghanga mo, gusto ko rin maging pastor. Hallelujah. Ang hindi mo alam, pagpasok mo dun sa paglilingkod, eto na, mga kapatid. It's really a very challenging and one of the toughest job on earth. Amen po ba? Wala nga pinipiling oras eh. Amen. Parang doctor on call. Gusto ko nga maglagay dun sa sasakyan namin eh. Di ba may doctor on call? Pastor on call. Kaya lang di ino-honor eh. Di ba? Sana i-honor na. Nagmamadali ho kami. Amen po ba? Kasi po may ipagpe-pray po kami. Amen. Tapos, ang nakakatuwa po doon, dahil ang mga pastor gusto lang magawa ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, madalas po namimisinterpret pa ho. Amen? Yung isang kakilala ko na nagkwento, sabi niya, pinatawag siya ng pamilya kasi po nasa ospital yung tatay. No, naatake po sa puso. Pastor, si tatay po. Nasa emergency ho. No, kasi po, inatake sa puso. Ay, sumakaripas ang pastor nila. Di ba? Pinagpe-pray po. Di ba? Nakamotor. Makaripas. Lagyan natin ang motor para maganda. Di ba? Makaripas. Pagdating doon, panalangin. Gumaling! Sabi niya, bakit ba? Ba't ba na atake sa puso? Kasi po, pastor, birthday niya po eh. No po? Kahapon po, birthday niya. Naparami ho ng kain ng lechon ho eh. Kaya ho na-atake. Sabi ng pastor, teka muna, ha? Kahapon, birthday niya. May kain na ng lechon. Ngayon, nasa ospital siya. Nakuha niyo ako, mga kapatid. Kuha niyo kaagad eh. Matatalino talaga kayo eh. Hindi ba? Bakit sa kasiyahan, hindi ako napadala ng imbitasyon? Bakit ngayon, nasa bingit ng kamatayan, naalala ko? Buti na lang mabait yung pastor. Maunawain. Naintindihan ko kayo. Mahihinang mga tupa. Kailangan palakasin. Pero pag uwi ng pastor, Lord naman, lechong pa naman paborito. Kito pa naman ako, Lord. Yun talaga ang fuel ko eh, di ba? Kaya dapat po pinahalagahan. Amen po ba? Maraming pastor story dito eh. Ayoko nang dagdagan. Amen po ba? Kasi baka wala nang pumasok na magpapastor. Amen? Kasi po, mga kapatid, talagang, kasi nandun pa lang ako sa self-sacrifice. Marami pong ganon, pero mas maraming tagumpay na pinararanas ang Panginoon. Kasi hindi naman maranasan ng mga lingkod ng Diyos yan, ano naman ang ibabahagi nila sa kanilang mga nasasakupan? Amen po ba? Mahirap po naman magbahagi lang ng puro nandito. Tsuri ng tsuri, hanggang kapag hindi na i-apply ng mga members, tsuri na lang, pastor.
Diba? Kasi puro tsuri yung naiituro natin. Mas maganda merong actual. Kaya po namin nasasabi sa inyo to. Kasi pinaranas po ng Panginoon na ayon sa kanyang salita. Amen? Ano po ba yung gusto lamang ng mga pastor na ma-accomplish sa buhay nila? Ang sabi pa ni Lord Jesus sa John chapter 4 verse 34, my meat is to do the will of Him who sent me. Ganon din po ang mga pastor. Ako po, nagsasalita bilang pastor. Ang kagalakan po ng mga naglilingkod sa Panginoon ay ganapin ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. That's it. No? What satisfies us is doing God's work in our lives. Nakita mo yung mga pastor, kapag habang may nakikinig, ay nako, meron pong ano yan, anong tawag po doon, Manong, yung pag gumawak ng mic, microphotitis. Yung bang hindi mabitawan yung mikropono, di ba? Kasi habang may nakikinig, habang nalalaman nilang may natututo, may nababagong buhay, ginaganahan yan. Hindi yan napapagod, hindi yan nararamdaman ng gutom. Kasi iba ang pagkain ng mga lingkod ng Diyos. Lumalakas sila kapag nakikita nila na merong nababagong buhay. At merong mga buhay na nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Nakita niyo si Lord Jesus sa John chapter 4? Sabi ng mga disipulo niya, Lord, kumain ka na ba? Sabi niya, busog pa ako. No? Bakit Lord, sila nagdala sa iyo ng pagkain? Sabi ni Lord, may pagkain ako na hindi niyo alam. Ang pagkain ko nakakasatisfy sa akin ay gawin ang kalooban ng aking Ama. Anong ginagawa ni Lord by that time? He is evangelizing a Samaritan woman that will evangelize an entire city for the glory of God. Hallelujah! Kaya ngayon naiintindihan ko na yung mga pastor. Kapag nag-usap, at ang mga pastor talaga, huwag mong pauumpisahin magsalita yan. No? Ang daming pwedeng sabihin yan. Hanggang overnight yan. Nag-meeting nga lang kami dito nung Webes di mga pastor. Lahat ng pastor dito sa King's Court, no? Meeting kami. 1 oras lang yung meeting no? Anong nag-closing prayer na? Tapos na, di po ba? Nagkumustahan na. Ay, alam niyo na kung ano nangyari, di ba? Inabot pa another 1 hour. Hanggang sa umalis na kami ni Pastora, nandun pa rin sila. Nag-uusap pa rin. Kasi po, ang pinag-uusapan ay yung mga gawain ng Panginoon. There is some kind of an excitement because that is the desire of the heart of the servants of God. At alam niyo po mga kapatid, no? Ang kagalakan ng mga pastor, ano pong kagalakan ng mga pastor? Una po, makita nila na yung mga pinamumuunuan nila ay lumalago sa biyaya at sa kaalaman ng Panginoong Jesucristo. Para sa akin po, ito po yung joy. Kung meron man kayong ireregalo sa amin ngayong araw na ito, no? Dahil Pastor's Appreciation Day, no? Alam niyo, nakakita ako kasi ng video na sa YouTube na ganyan. Sabi nung sa Pastor's Day, sabi ng isang church, ano kaya ireregalo natin kay Pastor? No? Bagong cellphone? Ano kaya? Bagong iPad? Ano kaya? Bagong sapatos? Di ba? Alam niyo, sabi ng mga kabataan, tsaka ng mga bata, eto, magandang regalo kay Pastor. Sa Pastor's Day, sabihin natin kay Pastor, Pastor, simula ngayon, magde-devotion na po kami. Hallelujah. Hindi ba yun ang pinakamaganda na regalo? Amen po ba? Kapag ka nalaman na ng pastor na ang kanyang mga nasasakupan ay lumalago na sa pananampalataya sa Panginoon. Nagde-devotion na nakusa. Hindi na tinetext ni pastor, asan ang devotion nyo? Hindi na pinadadala ng mga verses at i-explain kusa na lumalago. Yan po ay malaking kagalakan sa puso ng mga pastor. That the Christians, that everyone in the flock may attain Christ's likeness. Sabi ni Apostle Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Glory be to Him, now and forever. Amen. Ano sabi sa Tagalog? Sa halip, lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin siya ngayon
at magpakailanman. 2 Pedro 3:18. So, ang unang kagalakan ng pastor, makita niya na lumalago ang kanyang mga nasasakupan. Pangalawa po, nakagalakan ng mga pastor, no, is to finish the race that God has set before them triumphantly. No? To finish the race. Kasi lahat po tayo, nilagay po tayo ng Panginoon sa takbuhan. At dahil may takbuhan, may finish line. Tama po ba? Ang ninanais po ng nagdesisyon ng mga tao, ng mga pastor na nagdesisyon na sumunod sa Panginoon, ako po personally, ang nais ko po, matapos ko po yung takbuhin kung saan ako nilagay ng Panginoon. At matapos ko matagumpay. Amen. Kasi hindi nga po biro, sinasabi ko po sa inyo. Ang pinaka-target talaga ng kaaway na mawala dun sa takbuhan, siyempre unang-una yung lingkod ng Diyos. Kasi kapag wala yung shepherd, the sheep will scatter. Amen. Ngayon, bilang mga sheep, huwag tayong makikooperate dun sa demonyo para mawala yung pastor. Kasi magkakawatak-watak ang mga tupa. Alam niyo, ang ganda na sinabi ni Apostle Paul dun sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. Sige po, i-flash yung 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. I was touched with these words of the Apostle Paul. Ito yung time na malapit na siya kunin ng Lord. Sabi niya, my life is being given as an offering for God. The time has come for me to live this life here. Sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, I have fought the good fight. Hallelujah. Ito po ang desire ng maraming lingkod ng Panginoon. Nawa mamasdan kami ng Panginoon that we have fought a good fight. Kasi talagang may labanan. Sabi ni Apostle Paul, I have finished the race. I have served the Lord faithfully. Faithfully. Now, a prize is waiting for me. The crown that will show I am right with God. The Lord, the judge who judges rightly, will give it to me on that day. Yes, He will give it to me and to everyone else who is eagerly looking forward to His coming. Ano ba ang sabi sa Tagalog? Sabi Apostle Paul, ang buhay ko ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin, nanatili akong tapat sa pananampalataya, at ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Nakita niyo po? Hallelujah. Glory to Jesus. This is my prayer as well. Now that we may run the race and we may finish the race triumphantly. That is the joy of every servant of God. Kaya nga po, paalala sa ating lahat, kapag ini-encourage natin yung mga pastor natin o yung mga spiritual leaders natin, they will be strengthened. Lumalakas po sila. And they will continue to serve the Lord. Isang taos-pusong pasasalamat na ipinadala through a Viber or a Facebook message or a text na heartfelt, it really encourages and strengthens the pastor. Para bang biglang may gumanon sa'yo sa balikat mo. Lalo na kapag yung nagpadala ay talagang na-touch yung buhay sa pamagitan ng buhay ng pastor na yan. Kanina po may binabasa akong mensahe. I really cried and was so touched by the Lord for that thankfulness of that soul that thanked me and Pastora for ministering to them. Alam niyo, wag po kayong mahiya. No? Wag po kayong mahiya. Napalakasin yung pastor natin. Kasi hindi nyo alam, no? Yung pinagdadaanan ng mga tupa, mas higit po. Kasi nauuna po sa labanan yung mga naglilingkod, hindi po ba? Kaya makatanggap ka lang ng ganun, hallelujah. Wow, Lord, we're ready to serve again. Yes, Lord. Yes, Lord, because somebody encouraged you in the morning. Amen. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Si Moses, hindi niya matatagalan yung kamay niya.
Bumababa nga, di ba? Nangangalay. Pero merong Aaron, merong Hur na nagtaas ng kamay niya. Kaya nagtagumpay sila. Amen? Huwag yung ikaw yung magbababa ng kamay ng pastor. Kasi si pastor, kasi ganyan, kasi ganyan. Huwag po. Amen po ba? For your information mga kapatid, hindi po si Christopher Reeve, si Superman, si pastor. Amen? Tao pa rin po. Minsan meron kaming na-overlook. Minsan meron kaming hindi napansin kaagad. Huwag pong magtampo mga kapatid. Mahal na mahal po namin kayo lahat. Amen? Huwag pong magkumpara. Amen po ba? O, bakit sila? Kami hindi. Di po ba? Kasi, iisa lang po katawan namin. Alam nyo, umiiyak kami, humahagulgol ni pastora. Kapag merong magsasabing, ayaw na po namin. Ayaw ko na pong pumunta. Nawawalan na po ako ng gana. Bakit? Yun kagad ang tanong. Bakit? Kasi po ganyan. Alam nyo kung gaano kasakit sa puso ng mga pastor yun. No? Na inalagaan, pinanalangin, ginroom, inayos ang buhay, pinanalangin, pinrophesy, nanagana ang buhay, pinagpala ng Panginoon, tapos hindi mo lang na cater kaagad. Right on time. Yung desire. Lahat ng mabuting ginawa mo, nabura. Tapos sasabihin, ayaw na. Mga kapatid, sabi ni Lord Jesus sa akin, anak, ganyan talaga yung puso ng pastor. Kasi ganyan din ang naramdaman ko. Nung iniwanan ako ng mga disipulo sa John chapter 6, verse 66. Dahil sa mga sinasabi ko sa kanila, ang sabi ng mga tao, hindi na namin matanggap to. At umalis sila, hindi na sumunod sa Panginoon. Diyan na naramdaman ng Panginoong Hesukristo sa John chapter 6 verse 36 nung iniwanan siya ng maraming tao. Pero tinanong niya sila Pedro, kayo, iiwanan niyo rin ba ako? Anong sagot ni Pedro? Beginning verse 67 and the following verses, Lord, saan pa kami pupunta? You have the words of eternal life. That's why they remained. And God blessed them. Amen? Ang sabi ni Lord, okay lang yan, anak. Ako nga na ganyan din eh. Amen? Pero kung mag-alala, I'm taking care of everything. Woo! Hallelujah! Amen! Kapag in-encourage natin po ang mga pastor natin, they will be strengthened to continue serving the Lord. At pag in-encourage natin ang mga pastor natin, many lives will be changed for the glory of God. Is that right? Amen. Kaya yung, Pastor, thank you po. Salamat po. Napagpala po kami. Alam niyo po ba, Pastor, may testimony. Yan, nakakalakas po yan. Yung, alam niyo po ba, Pastor, yung pinag-pray po ninyo, gumaling na po. Alam niyo po ba, nawala na po yung mga spirito sa bahay nila. Huwag po kayo mahiya, magpasalamat. Kasi kalakasan po ng mga pastor po yan. At ang kagalakan po ng mga pastor, ang kalakasan nila, maraming tao ang mabagong buhay for the glory of God. At pag in-encourage natin mga pastor natin, nagaganap po ang kalooban ng Diyos to establish His will in blessing His people. Because heaven has a protocol. Without a priest, I tell you this, the blessings of God will not flow. Who is the first high priest in the Garden of Eden? Adam and Eve. Who is our great high priest? The Lord Jesus. No? From God to the priest to the people. No? God will always make the priest a conduit to bless the people. That's why God said in Numbers chapter 6 to Aaron, this is how you bless my people. Tell them, the Lord bless you and keep you. That's a priestly blessing. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. When you receive that priestly blessing, you are blessed. You know the time when Abraham was really blessed is the time in Genesis chapter 14 when he met Melchizedek, the priest of the Most High God, the King of Salem. That's the only ultimate time Abraham was declared really blessed. Not in chapter 12 of Genesis, not in chapter 13, but in chapter 14 when Abraham met Melchizedek. Because there is a protocol in heaven. Abraham must encounter the priest of the Most High God.
And the priest must release a blessing so that Abraham will receive the blessing. Kaya pag ako po pinagpe-pray ng mga pastor, ng mga ginagalang natin ng mga leader, I am so thankful. I am receiving the blessings because I know the blessing does not come from the priest, it comes from God. Kaya pag pinagpe-pray kayo, tanggapin nyo, ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala na yon. Kaya mapalad po ang nagbibigay galang at parangal sa kanilang mga pastor. Nakakatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Amen po ba? Napagpala po ba si Abraham? Nung pinagpala siya ni High Priest Melchizedek o Priest Melchizedek? Yes. So that the will of the Lord will be established in blessing His people. Now, let me just give you some more verses, then I will end. Okay? Hebrews chapter 13, beginning verse 17 to verse 18. Hebrews chapter 13, beginning verse 17 to verse 18. Ano po ba yung nararapat na ginagawa ng mga nasakupan para sa kanilang mga namumuno? Sabi dito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pray for us, for we are sure that we have a clear conscience, desiring to act honorably in all things. Sa Tagalog po, ang sabi po ng sumulat ng Hebreo, sundin ninyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan. At alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa pangangalaga nila sa inyo. Yan yung binabanggit ko po kanina. No? Kung susundin nyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila. Dapat yan, malulungkot sila. Diba? At hindi ito makakatulong sa inyo. Ipanalangin nyo kami dahil sigurado kaming malinis ang mga konsensya namin sapagkat inahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Iyan naman ang dapat na tungkulin ng mga pastor. Hangarin na mamuhay ng marangal sa lahat ng bagay. Ano pa po? Hebrews 13 verse 7. Remember your leaders. Hebrews 13 verse 7. Sabi ng sumulat ng Hebrews, remember your leaders. They taught God's message to you. Remember how they lived and died. And copy their faith. Do you get the message of God? Ang sabi sa Tagalog, alalahanin niyo ang mga dating namuno sa inyo na nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin niyo kung paano silang namuhay at namatay na may pananampalataya. Sila ang tularan nyo. Sabi rin ni Apostle Paul, imitate me as I imitate God. Ano pa po? Some verses for the pastor's day. Galatians chapter 6 verse 6. Galatians chapter 6 verse 6. Sabi dito, whoever is being taught God's word should share the good things they have with the one who is teaching them. Ano sabi sa Tagalog? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat na tumulong. Sabi natin, tumulong. At magbigay. Sabi natin, at magbigay sa mga nagtuturo sa kanila. Sabi mo sa katabi mo, hindi bawal tumulong sa pastor. Hindi bawal magbigay sa pastor. Sabi ng Galatia, 6:6. Amen? Hallelujah. Ano pa po sa 1 Timothy chapter 5, verse 17. The elders who lead the church in a good way should receive double honor. Everybody say double honor. Pag sinabing double honor, double honorarium. But that's what it means. Si Apostle Paul. Amen po ba? Should receive double honor, in particular those who do the work of counseling and teaching. Ano pong sabi sa Tagalog? 1 Timoteo 5:17. Ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod. Lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Hallelujah.
Malinaw ho ba, mga kapatid? That's why I encourage every one of us, appreciate your pastors. Amen. Hallelujah. Let's all arise. I just want to pray for you today. This is a wonderful day. The Lord has established this day. Amen. Glory to God. And the Lord is teaching us a lot of things. Amen. Ang daming tinuturo ng Panginoon sa atin. Ang dami-daming tinuturo ng Panginoon sa atin para tayo maging matagumpay, maging malakas, maging mabuting Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Father God, I just want to thank you, Lord God, for the message. I don't know, Lord God, what's the impact on their hearts, but I know, Lord, that your word will never return to you void. It shall accomplish what you desire and achieve the purpose for which you have sent your word. Salamat po, Panginoon. Ang salita mo lamang ang batayan ng aming pong pinag-aaralan sa simbahan na ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa araw na ito na itinalaga mo as Pastor's Appreciation Day, Lord, sinabi mo, give honor to whom honor is due. Ikaw po, Panginoon, o Diyos, ang magpala sa iyong mga anak na naririto ngayon. Habang sila, Panginoon, ay tinuturuan nyo, o Diyos, kung paano parangalan din ang iyong mga lingkod. I just felt something here right now, mga kapatid. Can you just pray? Can we just pray, every one of us? Just close our eyes right now. I just felt the leading of the Holy Spirit. If we have something, or negative thoughts, or criticism, or judgments against our spiritual leaders or our pastors, can I encourage everyone to just ask forgiveness from the Lord? Kung meron tayong tampo, sama ng loob, o may iniisip na hindi maganda sa pastor natin, can I just encourage everyone to just ask the Lord, Lord, forgive me. Lord, forgive me, I pray. Come on, just ask forgiveness from the Lord. Just ask forgiveness from the Lord. Right now. Right now. Yes, Lord. Lord, forgive us. Forgive us, Lord God. Kung meron kami mga nasabi na isip na hindi maganda laban sa mga lingkod mo, Panginoon, patawarin niyo po kami, Ama. Patawarin niyo po kami. And another conviction is this. Can we release forgiveness to our pastors? If your pastors, or your pastor or pastors have offended us or nasaktan tayo, can we just release forgiveness from the heart? Sabihin natin, Lord, I forgive. Sige, just from your heart, Lord Jesus, help me to forgive my leader, my pastor, or whoever, the mga spiritual leaders. Just release forgiveness now. Just release forgiveness. This is very timely right now. Timing na timing po ito. The Lord is ministering to our hearts right now. Lord, we release forgiveness on them. We release them to you, Father. We release forgiveness, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus right now. Pero sa mga oras na ito, mga kapatid, no? Kung kayo po ay kinakailangan po natin humingi ng tawad sa pastor, o mga pastor natin, pwede yan sa personal, pwedeng tawagan, pwedeng i-message. Do it today. Do it today. Amen? Pwede natin lapitan mga pastor. Sabi mo, Pastor, I'm sorry. Amen? And then, if the pastor as well has offended you or nasaktan yung damdamin mo, kami po na nandito, kami po ni Pastor Alisa, kung meron po kami na mga nasaktan na damdamin, humihingi po kami ng kapatawaran sa inyo. We as the pastors of JSL, we ask forgiveness to anyone that we have offended. Please forgive us. Forgive us. Won't you forgive us? Kung sabihin nyo lang sa puso nyo, yes, Pastor, I forgive you. And we also forgive you. We also forgive you. Alam mo yun, sabi ng Book of James, confess your sins to one another and pray for one another so that you may be healed. There is healing. There's healing right now. There's healing of the mind. There's healing of the soul. There's healing of the emotion. And there's also healing of the body right now. There's healing of the body right now. Father, I pray, heal. 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 Heal every sick body right now. In the mighty name of the Lord Jesus. Heal them, Lord. Heal wherever they are
hurting. Remove the pain in their body, I pray. Even any cause, any spiritual cause of that disease or pain or infirmity, I rebuke it in the mighty name of Jesus. By the authority given to me by the Almighty God, I release the river of healing on your body right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You know, the Lord is, I see a vision of Jesus. While I am praying for those people, especially those people who are receiving this miracle, si Lord mismo po ang naglelehan sa inyo. Receive your healing right now. Somebody who is sick, meron ka masakit na tiyan kanina pa. But while praying, God miraculously healed you. The Lord has removed the pain on your tummy supernaturally right now. And somebody who has a cough, inuubo ka, right now, the Lord has removed that disease from you. In the name of Jesus, say, thank you, Lord, I am healed by your woundings, oh God. Receive the healing right now. Receive the healing in the name of Jesus. In the name of Jesus right now. Yes, Lord, I give you praise and glory. And somebody here, mini-minister ni Lord yung heart mo. Hallelujah. Nagkakaroon ka ng inner healing. Inner healing from deep wounds. The Lord has healed your heart. The Lord has healed your mind. By His grace, you have been healed right now. Thank you, Father. Thank you, Jesus.